Magandang araw po sa inyong lahat, naimbag nga aldaw, kada kayo aming kakabsat, and welcome back to my channel. Follow up lang po muna tayo sa mga naging balita kahapon. Unahin po natin dito sa issue laban kay Undersecretary Claire Castro. Alam niyo, ang dami pong nag-message sa akin na kinukwento nila na meron silang magulang, kapatid, kamag-anak na mga teacher na hindi naman na-trigger o hindi nagalit sa binitawang salita ni Atty. Claire Castro. Dahil ang sinabi naman at malinaw na sinabi ni Yusek Castro na may ibang mga guro, hindi po siya sweeping statement, kumbaga. Hindi niya po nilahat ng teacher. Pero dyan natin na-discover na marami pala talaga mga Filipino teacher ang mahina sa comprehension. Okay marami pala. Although hindi po kasing dami ito baka hindi na naman maintindihan ng mga teachers natin. Marami po. As in, siyempre, pag more than 10 siguro or mga 50, marami na yan. Pero hindi po ibig sabihin na lahat ng teacher ay walang comprehension. Dahil marami po tayong mga maestra, guro na magagaling. Ebidensya po yan doon sa mga naging resulta, doon sa mga graduates natin. Dahil bago po sila nagkoleyo, sino ba ang unang humubog sa kanila? Kundi ang ating mga maestra, ang ating mga guro. At kung ikukumpara natin yung porsyento ng mga teacher na hindi marunong sa comprehension, napakaliit na porsyento lang po yan. Lumaki lang po yung issue na yan dahil dito sa mga maiingay na mga teacher na halata naman mga DDS teachers na gusto lang magalit ang lahat ng teachers kay Atty. Claire Castro. Unfortunately, kahit the likes of Harry Roque or Daryl Yap na minura pa si Atty. Claire, hindi po yan enough para po magalit ang lahat ng teacher, lalo na yung mga matitinong teacher na merong comprehension at ginagamit ang kanilang mga utak. Kaya lang talaga po may mga maestra o guro na hindi natin maaalis na mahina pala talaga ang pagkakaintindi nila or sadya lang. Dahil sila ay DDS, kahit na alam nila kung ano ang ibig sabihin ni Atty. Claire, ipagpipilitan nila na sweeping na lahat ng teacher ang pinatamaan ni Atty. Claire. Tulad nitong isang gurong ito. Siya po ay isang teacher at content creator. Siya si Ma'am Jess Banil. Sabi dito sa post, baka pati sa flood control, kami din sisihin nyo Yung po yung matinding pahayag ni Teacher Jess Baniel kay Claire Castro. Dahil naglabas ng pahayag ang teacher at content creator na si Jess Baniel kaugnay ng mainit na usapan ni Yusek Castro at mga guro. Sa kanyang mensahe, tila nagpahayag siya ng pagkadismaya tungkol sa posibilidad na pati ang mga guro ay masisi sa issue. Anya, kami pa nagbabayad ng tax ngani, baka pati sa flood control, kami din sisihin nyo, So sa ganitong klase ng mga guro, nasisira po talaga ang imahe ng matitinong guro natin. Again, sinasabi ko maliit na porsyento lang po ang mga katulad itong si Jess Baniel na hindi marunong gumamit ng comprehension. See? Baka pati daw sa flood control, ang mga guro pa ang sisihin ni Claire Castro. So paano ba naman natin hindi i-call out itong mga teacher? Tulad ng male teacher na kanyang pinadescribe ang presidente sa kanyang mga estudyante at binidyo pa niya at pinost pa niya sa social media kung saan sinulat ng isang estudyante niya, bangag. Tapos ito pang si Jess Baniel na baka daw isisi pati yung flood control. At yung matatandaan niyo yung teacher na binidyo niya yung sarili niya habang pinapagalitan niya yung mga estudyante. Parang sinasabi pa niya na hindi niyo maaabot yung naabot ko or something to that effect. And yet, sa ginawa niyang pagpapahiya sa mga estudyante niya, hindi man lang siya binigyan ng parusa ni dating DepEd Secretary Sara Duterte. So, masisisi ba natin si Atty. Claire kung doon sa kanyang pahayag ay sinabi niya may ibang mga teacher. Again, hindi po niya sinabing lahat ng mga teacher. So, dito sa maliit na porsyento ng mga teacher na hindi marunong umintindi, samantalang Tagalog naman ang pagkakasabi ni Atty. Claire. Halata lang naman kasi, ito yung nasa grupo ng mga DDS na gusto lang manira.
But unfortunately for them, mas nakakahigit po ang dami ng mga teacher na talagang marunong umintindi at ginagamit ang kanilang comprehension bago sila manghusga. At syempre, follow up naman din tayo doon sa statement nitong si Daryl Yap. Kung matatandaan ninyo, minura ni Daryl Yap itong si Atty. Claire. Dahil ang sinabi pa ni Daryl Yap na ang kanyang mga magulang ay mga teacher, so para kay Atty. Claire, ina mo. Hindi ba't nag-react si General Torre doon na para bang ang sinasabi ni General Torre kay Daryl Yap ay comprehension, kailangan ng comprehension. Ano ang sinagot ni Daryl Yap kay General Torre? Walang comprehension. Ano, together. Kita nyo? Although hindi ako naniniwala na mga magulang ni Daryl Yap ang nagturo sa kanya dahil kung sisilipin ninyo, saan bang grupo naka-align itong si Daryl Yap? Hindi ba sa mga DDS? Sino ba ang palamura sa kanila? Mula sa tatay nila si Digong, kay Sara Duterte, sa mga anak. Hindi ba puro pagmumura ang narinig natin sa pamilyang ito? So, syempre, kung ano yung puno, ganun din yung mga alipores, ganun din yung mga supporters. Kasi para sa kanila, normal na sa DDS ang maging palamura. And the way things are going sa nakikita natin pagmumura ng mga DDS, proud pa sila na sila ay nakapanakit ng kapwa dahil sa pagmumura nila. Although, sino ba talaga ang nasasaktan pag ikaw ay minumura ng isang tao? Hindi ba yung nagmura? Dahil nakikita kung anong klaseng tao siya. Hindi ko na isasama yung mga magulang kasi may mga magulang talaga na blood, sweat, and tears ang ginawa nila para palakihin ng maayos yung kanilang mga anak. Madalas, nasa anak na po yan. Doon sa environment na kanilang sinamahan. Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Birds of the same feathers flock together. So yan ang mga DDS. So magtataka pa ba naman tayo kay Daryl Yap? Ngayon, sumagot po, may follow-up si General Torre doon sa sinabi ni Daryl Yap together. Ito po yung buong post ni Nicolas Torre III at babasahin ko siya ng buo. Daryl, tinanong kita tungkol sa comprehension. Ang sagot mo, anong comprehension? Together. And I'm sure ang pinatutungkulan ni Daryl Yap ay si Atty. Claire at si General Torre nung sinabi niyang together. Sagot pa ni General Torre, well, thank you. You just proved my point better than I ever could. Hindi ito usapin kung sino ang mas malakas magmura o kung sino ang pinakamaingay sa social media. Ang tanong, ganito na ba ang gusto nating halimbawa sa kabataan na kapag hindi mo kayang sagutin ang argumento, lakasan mo na lang ang boses at dagdagan ang mura. You are a filmmaker. You have an audience. People listen to you. Some young Filipinos undoubtedly look up to you. And that is precisely why this is disappointing. At may isang bagay pa akong napansin. Ayon mismo sa nauna mong post, pinagalitan na ako ng Viva Films. Huwag na daw ako mag-Facebook. Apparently, even the people you professionally work with have already called your attention. Pero pagkatapos doon, ito pa rin ang sagot mo? Ano, together. I won't tell Viva Films what it should do with you. That is their business. But perhaps this is a fair question, not only for Viva, but for every media company, institution, and organization that gives influential personalities a platform. What kind of behavior are we willing to normalize? And what kind of example are we putting before Filipino children? Hindi ko problema ang pagmumura. Naging pulis ako ng mahigit 3 dekada. Hindi ako mabibigla riyan. Ang problema ko ay kapag ang mura ang ipinapalit sa argumento at ang pambabastos ang pinapakitang paraan ng pakikipagdiskurso. And this goes directly to something I have been fighting against. Bullying.
Bullying is not only suntukan sa eskwelahan, it is also the culture of intimidation. The idea that the loudest, rudest, or most aggressive person automatically wins. Kaya meron tayong takbo laban sa mga bully, nanay laban sa mga bully, at takbo at padyak laban sa mga bully. We have to teach our children something better. Kapag may hindi ka kasundo, sagutin mo ang argumento. Huwag mong takutin. Huwag mong bastusin. Huwag mong ibuli. Dahil sinabi mong mga guro ang mga magulang mo. All the more reason that I expected something better. Because teachers don't merely teach us how to read words. They teach us how to think. At sa isang bansang kailangan ng mas matinong public discourse, hindi natin kailangan ng mas maraming taong pinakamalakas magmura. Kailangan natin ng mas maraming Pilipinong marunong magbasa, umintindi, mag-isip at rumispeto kahit hindi nagkakasundo. End of post of General Torre. I'm sure mababasa ni Daryl Yap ito. And I am sure wala siyang magiging paki. Dahil alam niyo naman ng mga DDS kahit na i-call out mo sila, kahit na nasa harapan na nila ang katotohanan, kahit na alam nilang mali naman sila, hindi po nila matatanggap yan. And I'm sure, baka balikan na naman siya ni Daryl Yap ng isa na namang ina nyo, hindi na together. Kung hindi, ina nyo forever. Magtataka pa ba naman tayo sa isang katulad ni Daryl Yap? And let me end this video with a post na nabasa ko galing kay John Joshua Verdera, isang political content creator. Sabi niya, totoo naman di ba, naging bastos ang maraming Pilipino nung si Duterte ang naging Pangulo. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.